Magandang araw at welcome muli sa ating daily devotion at ngayon nga ipagpatuloy natin ang ating series. Ang pag-aaral natin ng ating topic ngayon about paano lumalim sa Biblia, a special series 8 out of 10, Davidic Covenant. So alam naman natin na si David, siya yung pinangakuan ng Lord na magkakaroon ng napakaraming salinlahi. At si David nga ang isa rin sa kinasangkapan ng Lord para itayo yung kanyang bahay-sambahan o yung kanyang iglesia sa pamagitan ni Solomon at ng ating Panginoon Jesus. So, sabi dito, Davidic Covenant. It is a God's unconditional promise to King David, found primarily in 2 Samuel 7:8-16, where God guarantees that David's lineage will endure forever and that his descendant will establish an everlasting kingdom. So, napakaganda ng plano ng Lord kay David at talagang yun yung naging pangako ng Lord sa kanya. So, sabi dito, sa ating pag-aaralan, so yung verse 2 natin sa 2 Samuel, sabi nga dito, 7-18. So, una natin katuruan, the Davidic Covenant. David's son will be the builder of the temple. So, yung David's son, which is si Solomon, siya yung tumayo na talagang nagtayo na anak ni David no kingdom ng ating Panginoon. Pero yung nagpatuloy, yung temple, pero yung tunay na tayo ng pinakang talagang church is walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Pangalawa, David's son will rule the nation with the scepter. Yung anak ng ating Panginoon o yung mga anak na salinlahi ni David na kagaya ni Solomon at ating Panginoon Jesus sa pamagitan ni Maria ni Joseph ay ginamit ng Panginoon para maging magulang ng ating Panginoong Jesus. So, he ruled the nation with a scepter. Pangatlo, David's son will rule as the eternal king. So, sino ba yung eternal king? Again, na nagtayo po si Solomon, pero yung nag-reign sa atin yung ating Panginoong Jesus. So, he ruled as the eternal king. Siya yung ginamit o kinasangkapan ng Lord para sabi nga doon ay durugin, wasakin ang gawa ng diablo. At sa pamagitan nga ni David ng kanyang salinlahi ni Solomon ay natupad yung plano at kautusan ng ating Diyos. So, para naman po sa ating application, sabi dito na shine by living out the life of Christ in us. So, mag-shine tayo, sabi nga ay sa pamamagitan ng isang pamumuhay na naaayon dun sa kalooban ng ating Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kasi alam natin na napakahirap mamuhay dito sa mundo. At alam din natin na palapit na yung pagdating ng ating Panginoon. Paganda na nangyayari kasi kung isipin natin again, yung pamumuhay na meron sila dati na ilang buwan, taon na gyera, patayan. Pero ngayon, mapapansin natin hindi naman ganun ka-worst yung nangyayari sa bansa natin. Although, syempre, wala namang perfect na nation, pero nakikita natin na mas maganda yung nangyayari ngayon kaysa dati. Number 2, seek Christ's approval in all our decision. Ito yung napakahalaga. Gagawin nating decision, huwag natin laging kakalimutan yung ating Panginoon kasi siya yung may akda ng lahat ng bagay. Siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. At walang iba na dapat tayong alaya ng buhay natin, ng mga plano natin, kundi ang ating Panginoon. Sabi nga, nasa atin yung kaplanuhan, pero ang katuparan nito ay nasa ating Panginoon. Pangatlo, share Christ's reign with those around us. So, ito yung nawawala sa atin minsan na parang sinasarili na lang natin yung kaligtasan at hindi natin isinishare dun sa iba.
Yes, we're not all perfect and we have a lot of flaws in life. Hindi tayo talaga totally nakakagawa ng 100%, maybe 30, 50. Pero sabi nga, i-share natin yung mga bagay na pwede natin ma-share sa ibang tao na makakatulong sa kanila para manumbalik at manatili sa ating Panginoon. So, ito yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Malaman natin yung kahalagahan ng buhay at ganun din naman na isa pamuhay natin yung mga natutunan natin sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita. So again, thank you for watching this video. I hope you learn and God bless you.